opinyon ug mga isong gipang tubig. Iya walay labot kining maong sibian. Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perdiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabang da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsog di kalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. Ola ninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perdiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity, ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw, Bakong, konsyal ko sa Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 natong seminary sa Dakap. Akong gisulayan ug mo na hangtod karon kunay among giinom ang NX5. Kung sa imong istorya sa NX5, ma'am? Ang akong naistorya ng NX5, maayo siya kay food supplement, magod siya. Dili kuyaw sa kidney. Yanana po pwede introduce ani sa akong mga silingan, kainom po sila lahat. Nana po na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Ilan na kabulan kang ginamit aning NX5, ma'am? Sugod sa mutuig na kurong kuan, October. Okay. So, anong ininom ka kang NX5, ma'am? Kung sa ipangbatit mo sa imong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes 282. Okay, imong sugar level. Oo. Nya, sa imong pares, ma'am? Ang iyang kuan high blood o diabetes gihapon, blood sugar nga taas pag gihapon. Nya, after pila man ka bulan ka nakabantay nga naay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5? Ninom ko October, ni pa-check up ni og March. Munang ang sa akong bana dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So, karon wala na kainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares? Oh, NX5 na among giinom tanan. Okay. Sige. Sige, daghang salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity, ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim.
mo'y himna Henry Pitt. Permiya kada adlaw imna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsog di hikalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo sa higala, kay ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt. Permiya kada adlaw imna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla o mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya o mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay o kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay ng katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuuran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang ang kamatuuran. Maayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, may gabi ito katawhang Pilipinon, may gabi ito nga suking tigpaminaw. Ngaigsoon, may gabi inatong tanan. Maayong gabi sa ato karon nga mga kaigsuunan, asa man dapita karon sa kalibutan, amo ang pagpasalamat nga padayon mong nakigiusan nato sa mga Filipino sa ato karong inadlaw-adlaw nga mga paningkamot. Akong gipasalamatan mga igsuon, bisan pa man ang ato mga kaigsuonan nga mga OFW, pero labaw ko nagpasalamat mga igsuon nga lahutay gyud ni barog sa mga trahedya. Gipasalamatan ako ang mga Filipino dinhi sa Pilipinas. Tuguti ko niyo mga igsuon nga ako ang ipadayag nga kung dako kayong pagpasalamat gumikan kay nakita nako ang pagkamatinud-anon sa uban nato mga kaigsuonan. Akong gikalipay nga matag karon unya sila mga igsuon nagsunod sa ato ang programa. Tuguti ko kapadayon ko mutimbaya sa ato ang makaigalaan, makaigsuonan nga naga padayon sa ilahang mga panikaysikay, mga paningkamot. Sa ang aton nga mga kauturan sa dara sa may Kalibo, Aklan, nagpamati lang kami diri pastor. Rojas City, salamat sa ninyo din ha sa mga kaigsuunan nato sa Panay Island. Ako ang gihataga gibugato ng inyong padayon nga pagpakigiusan nato diri sa kahanginan. Okay, ako sab nga gitimbaya mga igsoon ang taga Camotes Island o ang taga Oriental Mindoro. Layo man mga igsoon pero malipay silang magsunod sa itong programa. Kaya din nakakuha sila kuno kontrabalanse. Dili kay puro na lang istorya nga igo na lang silang mudawat og unya magtuo na lang sila nga sakto ang gipangsulti. Nasla nagtrabaho sa Balyacar Transit Incorporated, ang mother company sa tanan nga mga Yanson Group of Bus Companies mga igsuon, og ang akong gipasalamatan walay nibisan usa nila nga medyo niingon nga ilahang ikondina ang mga istorya nga naghatag og mga kontrobersiya sa ilang kaugalingon kay permi lang kunong gihatagan og bad impression ang mga kauban nga mga tag-iya diin ang mga wala karon sa Pilipinas. Sila si Roy, si Ricky, si Selena ug si Emily. Pero akong gipasalamatan nga igsuon nga ingon ana mo kalig-on. Wala man po'y rason nga inyuha silang i-deny o inyuha silang ihiklin kay para nako importante man pod sila kay dili man pod mahitabo ang maong kompanya sa Balyacar Transit kun ugaling wala pod sila kay wala man pod mga igsuon ang makadasig motibasyon nila ni OVY og ni Cardo Yanson Sr. Dili man siguro maingon nga entrisado silang upadako sa ilang kompanya kun ugaling wala sila'y motivation, wala sila'y pagdasig, wala sila'y kadasig mga igsuon. So salamat sa mga pipila ka mga kaigsuonan nato nga nagpadala sa ila hapon nga mga mensahe, labi na gyud sa mga taga Santiago Bay, dinas Camotes Island o
ang mga taga San Francisco Camotes. Salamat nyo na tanan, tuguti ko nga magpasalamat bisan pa man sa mga taga Asnar Shipping nga nagsunod sa itong programa. Okay, akong gipasalamatan mga igsuon ang mga pipila ka mga kaigsuunan na to nga padayong nagsuporta sa itong programa, gumikan kay mga padayon sila mga igsuon nga nanginabuhi dinha sa Baliacar Transit sa Yanson Group of Bus Companies. Tibuok isla sa Negros, ingon man sa Panay, dinha sa may Cebu, sa Siquijor, mga igsuon, o sa uban pang parte, mga igsuon sa Mindanao. Bisan pa manggani sa akong ipang-mention kaganina, akong ipasalamatan mga igsuon ang mga pipila ka mga kahigalaan nato ka igsuonan nga nagsunod sa itong programa. Well, ang ako lang ikasulti ninyo, igo na para nako nga nakiguban mo nako sa kahanginan sa rason nga dunay mga pipila ka mga supporter sa Y4 no nila ni Roy, Silina, Emily o Ricky. Salamat yun tanan. Salamat ni Jojo nga nagtan-aw sa pagkaron mga igsuon. Tuguti ko magpasalamat sa tanan nga mga taga Dumaguete City, labi na gyud sa Kalindagan o dito sa may Bagakay nga karon abri gyud kuno silang nagpaminas sa akong programa. Salamat pod kay wala gyud ni oppose, wala gyud niingon nga ni badlong mga igsuon sa mga mekaniko o sa mga driver. So, pero nagpasalamat ko nga bisan sa inyong biyahe o niya nagpaminaw mo sa inyong mga cellphone, igon na para nako. Wala man siguro mo did Ang pinaka-importante nakadungog mo nga gusto ko sa dili tag-iya gihapon sila nga mga wala giisip mga igsuon ng panahon na dili kay ingon nga wala sila appeal, wala sila giisip gumikan kay dunay mga interest nga gusto ra gyud nga sila ilang suluhon, ilahang abusahan mga igsuon ang mga wala diri karon nga mga membros pamilya sa Yanson Group o Bus Companies ug sa Baliacar Transit Incorporated. Pero bisan pa man akong gipasalamatan ang mga taga Cotabato City, bisan pa man sa mga taga Tagbilaran City, no? Sa tibuok Bohol nga nagbiyahe karon, madzong gabi ninyo dira. Okay, salamat kayo ninyo dira. Bisan sa mga taga-secure, may pagpaminaw ninyo. May pagpamati sa kinatibuk-an na ito makaigsuunan sa Dumaguete nga ako ang gimension yung mga bisan pa man sa mga terminal. Labi na gyud diha sa may Manhuyod o diha sa may Babinay, no? Ako ang gipasalamatan mga igsuon sa maabot sa tong Sibya. Ako sa mga gipasalamatan ng mga taga Gihulngan City, taga Canlaon, taga San Carlos. Salamat nyo. Mo may maabot nato ang igsuon o ako sa mga itimbaya diay ang mga taga Tambo Ayungon, no? Bisan pag ginagba yung biyahe. Pero malipayon sab sila mga igsuon nga proud silang maingon nga kami trabahan timi sa series liner. So, salamat yun diha taga Bayawan City. Igo na mga igsoon, magpasalamat ko ninyo. Yes, doon ni agpas ang mga taga Shaton pug kuno nagpaminaw pug kuno sila karon din na sa may terminal. Okay, salamat yun diha tanan. Okay, padayon ko mga igsoon. Ako sa itimbaya ang mga taga Series Transport Incorporated nga maoy nagbiyahian mga igsuon Visayas ngadto sa Manila og ingon man padlong Batangas. Salamat yun tanan. Dito po sa Oriental Mindoro, balikon nako. Salamat yun tanan. Salamat po sa mga taga Rural Transit sa Mindanao dinha sa Yakapin ug sa Bulwa, no? Tyrone Richard Denison nagtan-aw karon. Salamat sa dinha sa mga taga Bachelors Express mga igsuon sa Davao City ug sa Butuan. Ako sa Mitimbaya mga igsuon ang mga kauturan nato dara sa may Baliacar Transit sa may Bacolod Iloilo, nagsiling nako ganin na mga igsuon. Pero salamat sa mga taga Pagadian, sa mga taga Dipolog. Okay, ang katong mga taga Lilian, Rural Transit, salamat yun tanan. Okay, Mitimbaya ko sa makausap pa sa mga taga Sugbo Transit, Rural Transit sa Mindanao, Gold Star Bus o gingon man sa Southern Star Bus o Mindanao Star Bus. Sa Island Transport mga igsoon, ako po nagitimbaya. Salamat nyo tanan, salamat sa mga kahigalaan na to nga nagsunod sa tong programa. Padayon ko mga igsoon. Okay, hatagan ako kinabuhi pagbalik ng atong gisgutan kagahapon kay medyo murag init-init mangyod ning mga pipilan to ko mga kaigsuunan. Okay, wala ko nun ako matimbaya mga igsuon ang mga na nagtrabaho kuno karon dinha sa Yanson Realty Development Corporation, dinha sa may RB Yanson Resources Philippines, sa Countryside Food Resources Corporation ug sa uban pang kompanya ilalom sa umbrella sa Baliacar mga igsuon nga gipanag-iya sa Yanson family. Okay, salamat jud tanan. Dili ako magdugay mga igsoon, ako sa ngatagan ug gibugaton to mga pipila ka mga pangutana sa to mga kahigalaan. Nangutana sila og ngano man pud kuno nga ingon ani man ang nahitabo kay kato manggong pulong awareness mga igsoon. Medyo ako ni something akong dalunggan kanang pulong aware ba kuno ko. But then dili man siguro ang ngayan akong i-deny ninyo mga igsoon nga
mga isyu nga medyo bugat-bugat para nako nga dili ko ganahang matuki. Pero kay inyo ha man nang gihangyo nga matuki nako. So ako nang gituki, ang ako lang pong hangyo ninyo nga manghinaot lang po ko nga dili pod maisip nga kontrobersiya ang ako ang gisulti diha ninyo. Okay. Balik ko na ako mga igsuon. Murag ikatulo na ni, no, nga ako ang i-discuss. Nay nagpadala na ko og sulat nga tingno na lang ito, mensahe mga igsuon. Kay medyo murag kinaraan na ng term nga sulat. Kay kuha naman ni gi-text naman ni wala mong gini as in gi handwritten wala man. Okay. Ang kadako dahil kahangang ha sa mga kauturan naton nga mga hiligay nun, siling nila. Pastor amo lang iyang ipakorek, no? Salamat Juji Laurinio Adlawan tanaw karon. Amo lang ipakorek pastor nga kana si Margaret Rose buutan kay na siya nga asawa ni RGR ni Ricardo Yanson Jr. Wala gyud na siya libog, wala na problema. The best of friend na siya sa pamilya Yanson. Pero siya nang na biktima anang giingon nga gikihaan ni Olivia. Gumikan kay nangawat kunog truck. Nangawat kunog truck ang iyahang binalay. Mga igsoon, well, di ko ganahan nga musulti ninyo og unsa kay abin nyo nga no, doon na po na siya privacy. Si Ma'am Margaret Rose Yanson nga kapikas mga igsoon ni RGR mo sulti lang ko ninyo nga sakit pong palandungon ba nga siya ug ang iyahang anak nga si Rihanna Micol gilumpong gyud ni Olivia sa pagkiha kay nangawat og truck. So ako nang gihatag niya si correction kay na may nipadala na kog message nga buutan ko nun nga kapikas ni Ricky Yanson Jr., Ricardo Yanson Jr., si RGR na siya mga igsoon. Kani si Ma Margaret Rose nga asawa ni RGR, wala ginilibog nga pagkababae, wala ni siya'y mga bikil sa iyahang pamilya, sa mutas pamilya si Hambana, mga igsoon, bisan pagani sa kumpanya, kaya wala gani siya nagapila-pili sa kumpanya sa Baliakar or sa series liner. Ang mga reaksyon mga igsoon gikan sa mga empleyado nga taga Dumaguete nga nakatrabaho kaniadto sa Dynamic Builders kay naa Dynamic Builders kaniadto diri sa Maydaro. Unya sa pagkaron mga igsoon murag gipulihan naman na o napabadagway na gihapon. So sila mo ay nipahibalo nako nga pastor i-correct lang namo kana si Ma'am Margaret Rose buutan kay na maunay amo ang bossing nila. Wala kunoy libog buutan meaning dili maldita. Ingon sila the best of kind sa iyahang pagka-agalon, sa iyahang pagka-bossing, sa ilahang kumpanya sa Dynamic Builders. Pero ang ilang matingadan, ngano pagyod nga giinitan, unya gipasangilan pagyog pangawat og sakyanan. Ang nakasakit mga igsoon para nila, gumikan kay nakaila sila ni Rihanna Micol nga sobras 20 pa yung tao edad, gidiskitahan pang Olivia. Wala gyud siya bisag gamayng pagpanagana sa dihang iyahang giapils kaso ning maong apo. Kani iyang apo ha, nga anak mismo ni RGR ni Reke iyaha pang diskitahan si Rihanna Micol. More than 20 years old pang pangidaron. Mo nang ningon ko salamat sa inyo ang gipadalang information og ingon man si Christopher Ulrich mga igsoon or CEO sa ilahang tawag, anak ni siya ni Roy Yanson. Wala ni siya nanarbahog lain, kundili nahimo lang siyang kaabag isip direktor sa Dynamic Builders, construction o hardware. Nagipanag-iya mismo ni RGR, ni Ricky Yanson Jr. Mga igsoon, og unsa daghang pagkaunsaa nganong ingon ana mangyud kainit si Olivia, si OVY sa puhal or kana kunong karga or sulsul kuno mga igsuon nga ipakihag yun. Mo kuno ilang dungog nga ang nagsugo si Janet Dumangkas. Og kinsa patong dunay dako kaayong ngalan
isip police character. Mao pag yoy kusog kayong mangarga. Munang ningon ko nga, yes, ako raning gituki pagbalik kaysa ako maguntan ang mga igsuon, evidence is evidence. In the absence of sufficient evidence, walay katarungan nga mosalir ang kaso. Salamat na lang nga ligdong ning mga bataana si Christopher Olrek, wala intawoy hugaw sa ilang ngalan o sa ilang pagkatao, sa ilang pag-eskwela. Labi na gyud ang anak ni Ricky Hanson nagpangidaron og 20 years old kapin, walay bahid, walay hugaw. Ang nakaako ra gyud paghugaw-hugaw sa ilahang mga ngalan sa mga bata nga si Christopher Olrek nga anak ni Roy og si Rihanna Micol, ang ilar yung apuhan si Olivia. So man natingala ko mga igsoon og ngano nga ingon ana siya kainteresado nga mo file kaso manangil nga kining mga bataan na nangawat og truck. Pwede do kay moingon ta basig tarak-tarak iyahang pagtuo. Basig katubang naagikan bitaw sa Unitap mo dugay. Basig mauna mga igsoon kay ang ako magumpunto ngano man pod nga ingon ana ra ka drastic nguna na kay nanali nga wala magyud sa gamay reservation si Olivia nga ni file og kaso dayong sa pag-file og kaso medyo mga igsuon that's too technical. Natingala lang po ko nganong giapil pa niya ang iyang buutan nga binalayi nga wala magsalig nila, wala nagpa-antos nila, wala naghasol nila. I include ha mga igsuon bisan si Ricky, si RGR. Wala gyud na yung mga libog nga mga tao. Kana silang magtiayon. O na yung mga libog. Nga naman, they are the very first part of the Yanson family nga naka-establish og business and then di modo, very successful sila. Gumikan kay nagtinabangay silang magtiayon uban sa ilahang anak. So anyway, I wonder, min ko tingala ko mga igsoon, ganong ingon ana ka sincero kaayo nga gidutan gyud ni Olivia ang iyahang mga anak. Now, sa kataod-taod mga 19, 20, 21, 22, mga hapit ako katuig mga igsoon, wala gyud gimingaw si Olivia. Mga igsoon, nagduda ko nga si Olivia marag wala na si iyahang may panghuna-una. Kay wala dagway gabi nga dili siya makapamalandong, wala dagway adlaw sa iyang pangidaron mga igsuon ug imo nang pahigdaon di nakatulog palingkura ra kay makatulog na mahagok pa. So balikon ako mga igsuon nga salamat sa nagpadala nako nga kanidi ay si Ma'am Margaret Rose nga kapikas ni RGR ni Ricky Hanson. Dili gini siya libog, lisod, and then dynamically, tag-iyar gyud sa dynamic builders kay dynamic man. She's very dynamic in handling the business and mga igsuon, she's really a front to hands-on. Siya gud mismo yung nagpadlagan unya gipasangilan nga nangawat og truck mga igsuon. Sorry. Wala man mo prosper ang kaso, pero ang pinakawalay angay kana bang way dungog nga igsuon nga maayo sa pagkangalan nga tira pasagad na lang si Obi-Wan. As in, tira pasagad. Alap, banat kibanat na lang mga igsuon. Gumikan lang po kay dunay dagang karga. So, manawin ko nyo, pag istorya, makita na nakundaan, og unsa ka dili maayo ang padulngan, aning kompanya kung galing dili ni ma-reconcile. Kaysa kung tanaw, giving the benefit of the doubt, si Olivia, dili ingon ana, no? Si Obi-Wan, dili ingon ana. Nahimo lang siya yung una, gumikan kay dagang nagkarga niya. So mga kong sorry nyo mga igsoon, ha? Kay kanirabag yung amiga ni Obi-Wan nga karon mga igsoon, murag kinsang hilasa kayog dagway, dagway, murag pakang. Nga, ingon siya pag-istorya, wala na kuno siya salig ni Sara Duterte. Kaya nga naman, makadaog ihambana si Bongbong Marcos, makadaog o presidente kung wala mo kuyog si Sara. I don't disagree, dear friend. Amiga sila ni Obi-Wan. Pero I hope nga dili lang pod ingon ana nga basta-basta na lang pod natong yatakan ang katungod sa uban simply because you hold the strongest power, ha? Mga igsuon. Gagunit mo
gagunit mo gilabihan kakusgang gahom niya nagtuon na mo nga inyuhang makaya mga igsuon. Mga yugyug ko ninyo dispensa ng mga butanga kay medyo mayong pa istorya sayo pragyod mo kayo. Niingon si Immanuel Kant, the enjoyment of power inevitably corrupts the judgment of reason and pervert its liberty. Kana kuno bang kalami kuno sa pagtagamtam sa gahom mga igsuon, dinha nimo makita ang hilabihan ka hugaw nga korupsyon nga maunay mulukob sa sakto o naa sa katarong. Usbo na ko, kana bang magpahimulos na gani kas imuhang gahom? Dili gyud layo nga ang imong pagkakurap mo'y mutabon sa mga maayong rason ug mao pagani mo'y mu baliktad mga igsuon sa kagawas nun. Pero muganahan pa nimo yung kang absolute power corrupt sa absolutely mao na ni ilahang na sinati karon. Makagulo na hunaon pero mao na ilaha karon. Reality that speaks for itself mga igsuon. Mo nang usahay mayong ko nga baso na lang pod unta moabot ang panahon nga makarealize ning mga tawhana kay kun dili man gud ning mga tawhana mo kanang dili ni sila mausab, mas grabe ang padulngan sa Pilipinas kay sila may naa sa driver's seat. Unya kana mga igsuon, sa ako nang ginaingon, mauna siya unyay mahimong agianan nga ang ilahar pong kaugalingong kadaot maamong lang ang mga Filipino. Munang I hope nga nakasabot mo sa ako ang buti pasabot mga igsuon nga dili pod angayan nga ato lang na silang pasagdahan. Kaya bininyo mga igsuon, kanang mga tawhana, medyo sila mismo wala sila kasabot sa ilahang kaugalingon. Kay ang ilaharong gitagamtam, kana ragyong moingon pag istorya mga igsuon nga, amo man ang administration, kami man maoy naglingkod karon, no? Nya, basig pakapinan pag nagmingon nga, mo question mo na mo, pag presidente, sa mo. So mga igsoon, sorry kayo nga, medyo nabadlungan na rin ko si kong gasori. Salamat ni Miguelita Villar Loquias nga nagtanaw. Okay, usbo na ako mga igsoon, mga ilang po ko yung dispensa ha, kay sa ako manggong tanaw, dili manggong po pwedeng ato arang pasagdahan eh. Kay sa laktod pagka-istorya mga igsoon, og ato ani siyang ibaliwala, ang ato mismong mga kaigsuunan, mauna po'y mo respect na to, no? Ningon pag-istorya, dili man tinuod ta ngayon nga makigbraso aning mga klasiyas tao, kani mga tao nga walay integridad. Kay para nila mga igsuon, enjoy kay sila nga magtagamtam sa ilahang gahom, bisan pag ingno na to nga labihan ka ignorante. Wa mo gud nagpasabot mga igsuon nga kay graduhan ka di ka ignorante, daghan man ang ni-ignore ana mga igsuon. Mo man ni tinuod nga istorya. Nga ko lang nga ganahan ra pug nga makahibalo mo nga do natay programang ang kamatuuran. So atong baruganan nga gisgutan karon kanang mga baruganan ba nga naagyoy kapasikaran. Okay. Sa mga nangutanan nako nga karon sa mga nangutanan ako karon ngano man gyud kuno nga gitugutan man nga makapartisipar katong ako ang dimension nga huwis nga dili man siya pamilya nila ni Olivia Yanson. Di man siya anak, dili gani pwede igsuon, dili gani pwede binalayi, pero tulo sila nga naglingkod nga og inyuhang huna-hunaon mga igsoon murag baliwala ra nila nga sila medyo ni sobra na ba ang ilahang mga pagpahimulos ba. Ako rang giklaro ha nga ang inyuhang gipang-mention ngano nga nilingkod kining nganlan og Arben Jan Villaruel, Daniel Nicolas Goles sa pagka-board of directors kauban ni ex-judge Anita G. Chua. Ang ako rin kasulti mga igsoon. Gumikan kay gi-appoint ra sila ni Olivia. Og siguro sa iyahang anak nga si Leo Ray, kay sila man, og si Janet siguro mga igsoon, tulo man sila, kulang man sila. Kay og but sabton kinahanglan mangyod nga composed of 6. Wa man tay labot gus Olivia ani kay turnover naman ni didto
mga igsuon sa mga anak. So supposedly, ang naagyod unta diha maglingkod sa parte ni OVY, ni Olivia, si Roy Yanson, ang iyang kamagulang anak. Kay napirmahan man la ang extra AGS, no, extrajudicial settlement. Unya, ang lingkuranan nga gilingkuran unta ini ni ex-judge Anita G. Chua, siguro naa nilang tulo kay ang kang Roy naan naman mao naman ang lugar ni Olivia. So more or less kaning ilahapon tulo dinhi Anita Chua, Arvin Jan Villaruel og ni Daniel Nicolas Goles nga gipang-appoint na mo lingkod gumikan pod ni adtong nay abogado nato diri sa Dumaguete nga doon na po'y gamay kaabtik. Dili kay gamay, perting abtika si John Maxel Orlina nga ni-certify nga doon na punoy quorum sa stockholders meeting maunang na-suspended. Gumikan kay falsified document. Wala manggoy representation sa upat. Wala si Roy, Emily, si Lina o Ricky. And then, ni-certify siya nga naa kunoy kuro. Maunang pirting pagkahulagsaa ni Attorney John Maxil Orlina nga taga Dumaguete. Wala namang good, gibali wala namang good nila mga igsuon. Kana bang respeto ba? Wala na lagi una-una. So, ako, mag-uul po ko mag-una-una because he's from Dumaguete. Unya, marag tanaw na ako, padulong nas pagka-disbar. Padulong nas pagka-dili na makapanlaban kung mahukman na siya magigsuon kay ethical standard ang iyahang gi-violate, no? Sigon pa sa Korte Suprema. Unya, mga igsuon, pasalamat lang po ni kay wala na si Congressman Arnie dinhi. Kay manaalig siguro Congressman Arnie dinhi, marag na mo po nito lubago ni Congressman Arnie. So klaruhay ta mga igsuon nga klaro nga og inyohang tanawon wala gyoy maisip nga tinarong nga pagpadalagan sa Balyacar Transit being Yanson Family Corporation kay dili man mga pamilya. Bisag unsaon pa nila, dili gyud nila pwedeng hulipan ang upat ka pwesto sa Y4. Ang pwesto ni Roy dili pwedeng hulipan kang Emily, kang Selena, kang Ricky. Well, technically, ilahang gibuhat nga ilahang pakihaan o criminal case gumikan sa ilahang influensya. And that influence, mga igsuon, ako rang giklaro, nga mao po na'y nakapagguba mismo sa ligasiya ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Dinha ang dapita nakita nako nga wala gyoy tarong. Kay pagkangalan manggod nga tudlo kitudlo na lang kamulingkod para lang moingon pag-istorya nga na ay stockholders meeting kanus ama na stockholder na mga tawhana. Nahiningon pag-istorya, gikiha bitaw na, pero wala man lagi kadulot ang kiha. Pangutan na, kukit siya kiha, nga dili makadulot. Ang Y4. Ang Y4 ang nagkiha. Unsaon pagdulot sa kiha? Nga giunhan man sila kiha, ug naaman sila mga warrant of arrest sa mga unbailable nga mga heinous crimes. Nga gimugna rapod sa ilahang inahan. Gi-appeal pa gani ang ilahang mga anak o mga apo mismo ni Olivia sa pagkawalay kaluoy. Panamay ko pag-istorya mga igsuon sa mga pipila ka buok nga nangutana nako ug unsa man kunoy tawag anang giingon nga unsa man kasing-kasinga mga igsuon. Oy, daghan kay kasing-kasing nga ngayon natin konsiderar oy. Salamat ni Radi Bangkain tan-aw sa pagkakaron ako nang giklaro niyo mga igsoon kay dunay mga pipila ka question nga ngayan po nato na siyang tukion. Okay. Katong nangutana ug unsa may mga ingon nga basihan o kasing-kasing. Nga igsoon ako ray balik ninyo. Unsa may mga kinaiyan nato nga nalangkob ang atong kasing-kasing. Di ba doon na tay mga giingon nga mga yung butihing pagkatao. Anong puso meron? Taos puso. Ang matinabangon
Anong uri ng puso? Malaking puso. Kanang wala gyoy duha-duha sa pagtabang mga igsoon sa mga talabangon, no? Unsa may tawag ana? Buo ang puso. Sa dili makatan-aw sa kalisod sa uban, gintong puso. Katong kamaong mobati mga igsoon sa iyang isikatawo, isa puso. Katong tao nga walay atay, walay batikulon, walay kasing-kasing. Naaman to'y matawag nato nga kaatbang adto. Kay mo man to sila mga gitawag mga pusong walang kaluluwa. Unsa man klase sa puso to mga igsoon? Katong may kaluluwa, ha? Unang gitawag nato may puso at kaluluwa. Puso't kaluluwa. Di ba? Oh. Manayon ko pag-istorya, og mag-istorya ta nga na ay puso, asa madapita si Olivia na ay puso din eh. Ha? Oh, basig puso, guys, umay. Sa in English pa, hanging rice. Mga igsoon. Okay, dungagan na to. Daghang klase. Si Olivia ba, may puso? Malaki ba ang kanyang puso? Mapagbigay ba ang kanyang puso? Malambot ba ang kanyang puso? Anda ba siyang mudawat sa iyahang mga anak pagbalik nga mauli taw sa Pilipinas sa iyahang mga apo? Unsa may tawag ana? Meron ba siyang bukas na puso? Sa inyong tanaw, maminaw ba si Olivia agtambag? Kay kanang daghan man ng mga pari sa Roman Catholic na nagpalibot niya, maminaw ka na? Kay maminaw na siya, ang tawag ana, magaan ang puso. Pero di gani na maminaw, ang tawag ana, mabigat na puso. O dili abri ang puso, nakasarang puso. O dili mainit na mainit. Meaning to say, mo welcome siya mga igsuon sa tanan nga mga talabangon. Mo nagiingon mainit na puso. Di gani siya kamauana. Mayroon siyang malamig na puso. Kaya di man dagway siya makiguli sa mga anak. Dili siya malambot ng puso. Matigas ang kaniyang puso. Di man ka siya makamaong mudawat, di man ka makamaong muhatag og pasaylo. Unta tawag na to siya may mapagbigay na puso. Ang tawag nato niya maramot na puso or pusong dalo. Mga igsuon, si Olivia ba nakakita ba og maayong kaugmaon sa kalipay iya habang gustong tagamtamon? Naa ba siya'y nakitang agianan? May abring kasing-kasing o naa ba siya'y nabati sa iyahang kinasuluran? Sa iyang kasing-kasing, naa ba? Meron ba siyang napusuan? Kaya wa man siya malaking puso, maliit ang kaniyang puso. May nag-text na ako, Pastor, wa man na siya puso. Hindi, walang puso. Anyway, mga igsoon, mahina ang puso kuno ni Olivia na nag-text. Ang ka-Olivia ang puso kaniadto sa naa pa si Ricardo katunga. Pero nawala na si Ricardo, iyahan ng gi-bit-bit ang katunga. Sa ato pa, wala na siya iyang ihatag sa iyahang mga anak. So, unsa may tawag ana? Ingon sila mga igsoon, nahahating puso. Noon sa mga nagsasabi kuno nga si Anita kuno ay may magandang loob, may gintong puso. Para sa taga-Oriental Mindoro, ingon sila, hindi pastor, ang puso niyan, tanso.
Di man na dugay tanso. Murag akong tanaw ana, murag unsa ba lata man ang puso dugay ana. Ang wa na kuno na kay wa na kuno makahinumdum di na interesado sa Olivia nga iyang hangpon sa makausap pa iyahang mga apo ug ang iyahang mga anak kato iyang gipangkihaan. So siya kuno na ako noy malimuting puso. Grabihan, no? Mga igsoon. Anyway, ako arang nakita ni siya nga mga disadvantages. Pero ay lapod mo kay ubos na ako. Kay kabalo man ko na po yung mga pipila pod ka loyal pod ni Olivia. Bahala nag si Olivia, medyo tig-ag balatian. Pero namo yung mga tao nga hilig kayog pabor, hilig kayog naaspuisto, hilig kayog administration. So, bisan pag sayop, alalaban. Bisan pag nakita nila nga balikwaot na kayo og supak na sa iya pagka-Kristyanos, alalaban. Na mayingon, laban lang ng laban, mga igsoon. So, balikon ako, ha? Imagine na ragod. Kamo kuno'y akong pangutanon. Ibutang na to, kamo'y Olivia Yanson. Salamat Paulo Tahada. Kamo kuno'y Olivia Yanson, no? Namatay imong bana si Cardo. Di, nag-inusara na lang ka. Pangutanan niya ako, ha? Walay kapin kabubuton. Nag-inusara na lang ka. Sa imong pag-inusara, unsay makalipay nimo? Kanang tahod sa imuhang mga anak o kanang tahod sa laing tao? Kanang hangop sa imong mga apo o kanang ulog-ulog sa ubang tao? Makaako kag ilis sa imuhang mga anak sa korporasyon nga gibilin ninyo, ibilin ninyo, kay wala naman si Cardo, ikaw naman lang. Makaako ka nga imuhang pasudlan og laing tao nga wala nagsubay sa kagustuhan sa inyong gikasabutan sa imuhang bana nga si Cardo Senior. Cardo Yanson Senior, kumbot pasabot mga igsoon. Makaako ka? Pero klaruhon ako. Og dili ka makaako, si Olivia makaako. Kaya niyang patyon ang iyahang pagbati. Kaya niyang kalimtan ang iyahang mga anak o iyang mga apo. Kay siguro mas sikat man god para niya or believe siya sa usa ka judge nga ni-retire. Siyempre, kitsa pa may akong gipadunggan. Si Judge Anita Chua. Pero ex na kay retirement, no? Iya siguro may, ay, maayo ni kay maayo gid ni mag-in-English man. Ex-judge gani. Ay, maayo ni kay hindi mag-ubra sa iya ang mga abogado mo. Judge gani. Putangi! Mga igsoon, di ba? Judge gani. Oh. Kinsa may maka sugakod og pagpakig atubang ni Olivia? Wala nga naman. Kay naa may mga tahugod nga nagpalibot ni Olivia. Oh, Judge gani. Di ba mga igsoon? So manangin ko, mga ikog sorry nyo, kung galing medyo sakit-sakit para ninyong paminawon, no? Niingon si kitsa ni BB Eyes Muka. Muka? Unsa man ni? Pastor, unsay apelyido ang mayor karon sa 3rd District? Wala ko kay balog kinsa. Bay, maayong gabi, dili man ka pastor. Oh, unsa man din? Anong niabot na makas pastor? Okay. May po din maigsoon si BB Eyes Muka, no? Nindot sa paminawan, ay, kuan man day ni. Sorry kayo. Kuan man day ni. Troll man day ni. Nasuglan kong troll. Ay. Kuyaw kay ni sudlan tag troll mga igsoon. Anyway, diha, pildi man kita basta troll na gani mga igsoon. Ha? Kabalo mo ko siya troll? Anyway, mga igsoon, salamat Julius Teves nagtanaw karon. Palayon ko mga igsoon.
So baliko na ako, sakit kay sa nga tanan because we need to uphold family values. Love, concern, mga igsuon. Family values dictates a lot. Daghan kayo pwedeng itudlo na to ang family values. Pero ang nakita nako nga dako kayong problema mga igsuon, wala na ni makit-i sa pagkakaron. Siguro krisis ng Pilipino, krisis ng Pilipinas. Kana bang maghimo kag maayo para sa imuhang pamilya sa kada adlaw? Tan-aw nako nga igsuon. Daghan namang dili ganahan, makita ang ilang pamilya kay dili na ganahan sa ilahang pamilya, so nawala na ni family values. Example na ko ni si Olivia, usa ka pinakadakong bilyonarya, human mamatay ihambana, wala na values. Asa naman ang bringing joy to your children? Asa naman ang imuhang hatagag kalipay imong mga anak? Wala na. Kanang showing affection. Afflection naman. Napabata mga igsoon? Magkasinabot pa bata na? Naapa ba importansya ninyong pamilya? Basig wala na ba apod ha? Basig parihon na mong Olivia. Ako nakasabot ko katong nipadala na kog text karon, nipadala na kog message, ambot ipasabot niya nga dili nako pastor kay siguro di po siya ganahan sa ako ang mga gipagawa nga mga importansya sa maayong gawi. Wala na. So, utro na ng mga igsoon, troll man hinuon na, tan-aw na ko, hulog ng langit man na mga igsoon, o sa, in English siguro na, the falling leaves. Sa man God, malibog ko, gay istorya ta, o unsa ka importante itong, ato ang ipakita ang pagbati nato sa atong pamilya, ato ang hatagag kalipay atong mga anak, unya, building up goodwill. Dili man ni goodwill yung nahitabo karon sa Yanson Family Corporation sa inahan. Dili man, badwill man eh. Og sa Amerikano pa ni mga igsuon, Olivia is the badass. Mayra po di mo kasabot ang mga igsoon. Pero na ko pa istorya, mo ni pinaka-importante. Ang pinaka-importante, usbon ako, it's my mother's dream, every day, na iyang mga anak. Pila karon ninyo ka mga senior citizen, every time nga mahimo kong speaker sa inyong mga kalihukan, unsa inyo isulti nako, Pastor, lami ragyod kaayo ang akong mga anak nga naa ragyod nagpalibot sa amo arapong yuta sila nagpuyo. Unya makit-a nako managdula ang akong mga apo, naara akong ginikanan, naara ang ilang mga ginikanan. Makita nako, maluoy ko sa akong anak nga laki gikan intaos trabaho hago kaayo, unya mo pahiyom nako, mo bisita nako, dayong mugakos nako, dayong akong pikpikon ako ang anak sa iyahang abaga. Dili naman ko makasulti pero malipayon kaya kong kinasuluran. Pero ni Olivia wala na. Wala na mga igsuon. I happen to be a keynote speaker of several occasions. And in several occasions, nagsulti ko ninyo, nga nang dili ninyo tugutan ang inyong anak nga manarbaho. Di man mutugot, mami, pero dili lang sa abroad. Kaya wala mong may kahibalog, unsay mahitabo niya dito, sakto. Karon 18 ka mga OFW ang nangamatay na kuryentihan dito sa Dubai. 18 na ikumparar sa pila ka milyon, more than 100 million Filipino people in the Philippines. Ang nibati, mga igsuon, gumikan sa trahedya kalit lang nga ni Lunop, gumikan kay nasuko ang kinaiyahan, kay gumikan day sigirangga butang og mga kalihukan sa taas, kay ilahang palanayon ng mga panganod, no, kuan sila mga igsoon, selting sila, dayon ilahang buakon, ilang lanayon para magulan sa ilaha. Nasuko ang kinaiyahan. Gibulugan sila daghan kaayon tubig. Hangtod karon nagluno pa sa Dubai. Dili matukib ang hilak sa tanan nga mga ginikanan nga naas Pilipinas. Sa 18 ka mga biktima,
sa takulaho or kalit lang nga pag-igo sa ato, may ngum dayon buhawi. Dito mga igsoon, dili. Ulan nga, perting kusuga nga murag gibo-bo ng tubig. Nakalitan sila kay wala man sila gadaw nga epekto day atong ilahang siging gaabod ug asin katong ilang gubon tong mga cumulonimbus nga mga panganod dako day kay ito siya posibleng trahedya gumikan kay duna nay dili na makontrol ang balanse sa mga igsoon. Dili na makontrol ang gikan gyud sa hydro paingon sa tropo. I'm talking about mga igsoon basig nalimot mo nga doon natay sa earth crust dayong doon natay hydrosphere dayong doon natay troposphere. Unya gumikan lang sa gitawag natong technological intervention nga siging abod ug asin dito dayong birahan dito mga igsoon og booster para nga maguba tong kuan mga igsoon bombahan nila. And then was na kay balo nga nitigom na di itog area nga dito na salod and then one day mo bigay ra di itong maong layer no imabaw sa ato ang kalibutan. And then mo to nga hangtod karon ilang airport mga igsuon suba na. Pero ang point nako nga nang hilak halos mga silingan, halos mga kaila, ang tibuok Pilipinas sa 18 kabuok mga Filipino na biktima, gumikan kay kalit lang, electrocuted, daghan nga nagunahuna pagani nga tagaag pasidungog kay namatay. Sa buhi pa, tagaan untag pasidungog kay kato sila nanarbaho kay usa ka dakong dato ang lugar sa Dubai og dagkog sweldo para mapadalas pamilya. Bisang nagdumili ang ginikanan nga mularga kay mingawon sa mga anak. Si Olivia ra may dili mingawon si ang mga anak. Dili mingawon si ang mga apo. Okay, another one mga igsoon. Nay ni text nako. Ingon diri pag-istorya, pastor. Asa naman di itong giingon nga helping one another? Charity begins at home. Wala may charity sa kang Olivia sa iyang pamilya. Wala. Ang charity ni Olivia tuas Roman Catholic. Kaya nagpatukod si Olivia building i-donate sa Roman Catholic pero ang Roman Catholic dili na siya ilalom sa balaod sa Pilipinas, ilalom na sa balaod sa Roma, sa Santo Papa, sa Vatican. Kay gatuod ay mo nga dunay kontrol ang presidente sa Pilipinas sa Santo Papa? Wala. Karon, kay muadto man ang Santo Papa sa Indonesia, human muadtog Timor-Leste. Gusto nila nga kuhaon si Congressman Arde para extradite or i-deport balik sa Pilipinas kay maulawan sila Santo Papa kay gikuhaan nila og passport. Giribok nila passport dagko grado pero butol. Saan pag-process? Mga igsoon. Makagulo na unaon kay mga igsuon, unya pa man sunod unta ning programa nako isulti pero ako rang giapil din ni kay ako manggong gihuna good. Nga usa puta ka pamilya. Ang Dios we call him Father. Ang nasod we call her Mother. Diya ba? Motherland. Mga igsuon. Sa una, may nguntag Fatherland. Giusob, gi-correct naman na. We address Father, Abba Father sa atong Dios. Pero sa ato ang nasod country mother. Ang earth mother lang gihapon. Mother Earth. Oh, nainingon diri asa naman day ang lula pastor. Ay, apil lang lula. Ani ko nga mother country, motherland, mother earth. Wala mo yung father. Kinaraan tong father, no? Sa kurang gipaybalon yung mga igsoon nga ingon ana ang kana bang gitawag natog sensationalizing helping the member of the family and the charity.
should start from the family. Tinabangay. Unya, mga igsoon, asawa ni Ricky Yanson Jr. Gi-junior na nilang Olivia. Ni Ricardo, kay senior man ito mga igsoon. Gwapong tao, liwat yung kaayo ni Cardo, mga igsoon. Meaning ni papa nila. Buutan, dayon, consistent. Giabagan siyang asawa, buutan niyang asawa, sigon pas mga trabahante sa Dynamic Builders, mga igsuon, wag yung libog. Unya karon, asan naman ang giingon pag minahalay, nga gikihaan mang Olivia? O sige, gikiha pangawat og truck. Hay nako, unyag mga paring kapalibot, wa, kabadlong. Kaya ang ilahara, unsa ilahara makuha ni Olivia? Wala na ng term charity begins at home. Kaya nga naman, ag mga pare, maoy, mga igsuon, sa pa may tawagan na, highway robbery man to. Ay kanang imuhang pa doon ito, kabalukang krisis ang ilahang values, ilang moralidad, inay nga imuha silang tambagan, giuna-una ni mong pangayo ng ilang donation. Dahil mo ingon na ng Paris Katoliko, charity. Ambot, og napabas charity ro sa Apo Island, kay murag nahimo itong barangay captain kani atos charity, no? Basig, nakadungog ko, murag dili na rin charity. Diya sa Apo Island ang barangay captain, murag si Mario naman nagway. Asa man mga igsoon, I'm talking about that values. I'm talking about that aptitude sa usa ka inahan, sa usa ka pamilya. Ha? Helping one another in the family, charity begin. Pero asa dapita? Be, pasabda ko ninyo asan dapita. Kinsa man kunoy inahan nga dili mingawon siyang anak, dili magpangita siyang anak, dili mohangop siyang anak, mohangop siyang mga apo. Dagan man ganing nakasala gani nga mga anak. Gumikan kay namugos gyud og uban slaing tawo dai mayong pag-istorya mga igsuon ang inahan igo rang gapadako sa bukog pero tuas ni padako sa ilang kuan. Unya suko kaayo sa pagbiya, sa paglaya, sa pagtinabanay pero sa dihang gabit-bit nag-apo perting lipayan na limta na tong mga sakit nga mga kasinatian. Munay tunay nga kinaiya sa usa ka Pilipino. Nainingon diri pag-istorya. Pastor, the spirit of giving good example of a mother to the children. Nya, naanang Olivia? Wala. Setting as a good example to the family, the mother model it, gamodel ang inahan, mga igsoon. Pero wala na ni Olivia Yanson. This time, wala na. Mas believe siya ni ex-judge Anita Chua nga ulog-ulog ray mahimo. Believe siya sa mga pare nga dili mo badlong kay ang iyaha nga lami kayong mo laygay ba? Mao ba? Lami kay mulaygay ning mga pari nga mga korap. Pastor, a mother should supposed to be selfless before her family. Mga igsoon. The mother should supposed to be selfless. The mother should supposed to be selfless before her family. Dili na unta niya isipon iyang kaugalingon sa iyang pagkainahan. Kay ang iyahang palabihon, ang iyahang kaugalingong unod, iyang dugo, iyang mga anak, iyang mga apo, mga igsoon. But exactly, this is the opposite. Kaning inyong gisulti, this is the opposite. Walas Olivia na. Wala siya'y sacrifice para sa iyahang mga anak. Wala siya'y sacrifice para sa iyahang bana. Patay na to si Cardo bala. Waay na to, maskin anuhan pa ninyo, waay na to si Cardo.
Mas maayo pa siguro sa TV kay may ara pa Cardo Dalisay. Pero Cardo yan. So, waay na to yan. Mga igsoon, sorry ha. Again, baliko na ako. Dingin ako nakita unsa ka importante. Yes, salamat ini. Bringing joy to the family, showing affection to the family, extended pag yun. I agree with you. Building up a goodwill, mga igsuon. Wala man ko nakita o goodwill. Kanang maingon mo selfless to her interest para ihatag dito sa iyahang mga pinalanggang anak, mga pinalanggang apo. Wala ko kitaan. Sorry, Mike Son, pero this is now the level of culture that is rising. I believe nga dili ra si Olivia ang gabuhat ani. Naagi uban nga gabuhat ani. Di man dagway daghan pero exceptional. Ngayon ko gauna gid si Olivia ani nga wala gid siya anang giingon pag istorya ninyo nga the level of culture that is rising katong patient love mga igso wala to. She's not patient. She's not loving at all. So, mga igsoon, mga irakon ninyo, bisag klaro na kaayo nga ang iyahang abogado, si Attorney John Maxel Orlina, na suspended, way siguro madisbar pa ni mga pipila ka adlaw gumikan kay ilang gimaniobra, aw na amang gyud ng giingon nila gaba. Pero mas ganahan mo mention ng uban ug di nagaba pastor karma. Uy, sana all. Mao man na. So kanang gikarma na ng abogado si Attorney Orlina. Mga igsoon sa mo tagyog madisbar na. Kay gapataka-takar mag-ingon nga mo certify siya kay siya maoy unsa man gihimong secretary. Mga igsoon, wa gyud lamang niya huna-huna. Bisag kanang gitawag na lang magmuto propio. Out of delikadisa na lang. Why delikadisa? Basta na ay kwarta. Ay, ningon ako pag istorya diri ron, ang hinungdan ra gyud ana kahakog. Oh. Kahakog. Yes. Mag-agree ko ninyo nga siguro maunay pinaka-technical term, no? Pero, mga igsuon, pwede mayon ko ninyo nga, dunay kinaiya nga, well, ayaw mo kalain ako, ha? Pero kining giingon ninyo nga kahakog, no? Ang buti pasabot ana, ug mo na'y basihan ako, sa ato pa, dili iglagyo nas manyak. Kala bang gitawag megalomaniac? Manyak na, manyak. Lahi po itong manyakis. Sorry ha, ako rang gisakyan ng pulong ninyo nga grid. Kaya para na ako, og moingon ta pag-istorya, gakog na, aw manyak na mga igsoon. Kaya sa iyahang pagtuo, siya rin masunod, siya rin matuman, he has all the power, he has mga igsuon, she has all the power. And she can even dictate God. God, pakadtuon mo ko sa langit ha. Kaya nag-donate ko di. God, nagsalig ka man sa Santo Papa, di ba God? Kay santo man na siya nga Papa. Kilalahay man kami, God. Sumakad to ko sa langit. Bahala na ako yung mga pamilya. Mga igsuon, for me, dili na iglagyo sa kakog. Dili na iglagyo sa kamanya. Ang obsession siguro niya, nga makaadto siya langit, gumikan sa mga paris Roman Catholic nagpalibot niya, wala siya kay balo nga, naa na iyahang kaugalingong nasod.
Nanay ikaw galingong kagamhanan. Dili na sila ordinaryo Pilipino. Giuwat ratana. Kapoy kay sa nga tanan mga igsoon magsigit padalas uwat anang mga pari is Roman Catholic. Sige lang, unsa man yung ikadunay tula mapod mo, pero ning ko nakakita ra kong Olivia nga mas ilang gipalabi nga ilarang mahuthutan. Imagine kay sakripisyo niya anak, sakripisyo niya mga apo niya, wala nakatambag ng mga pari, di syempre manangil gyud ko nga og tarong paning mga parian ni tambag na unta ni. Pero number 1 pong talambagan. Gasuot og sutan ng puti pero mga bastos og kinaiya. Well, sorry ha, I know the best syndrome. Parang la mas kabalo sila. Ha, may wisdom sila. Kay mga pari sila. Sila yung magbuot kanu saan nila tambagan si Olivia. Kay total si Olivia pinaagi nila malangit. Langit sa inyong mata. Ing na hinoon pag istorya blindness, blind. Inyong gibutaan. Inyong gikuhaag sa labutan. Mga wala mo'y batasan. Liwat mo's hunasan. Grabe. Mga igsuon, mag-imagine ko. Asa magunda pita, God, ang pinaka-credible contributions ini mga paria. Before unta sila mudawat ba og offering, before ta sila mudawat og donation, nang nakatabang sila una ni Olivia sa pamilya ni Olivia nga mahataga gagianan nga mapasig uli. But hey, mga igsuon, di ba? Kovades! Sa mga pari, mga igsoon, where art thou? Kabalon la, kamo di mo kabalon kubadis. Kana mga pari, kabalon la kung siya kubadis, mga igsoon. Ako nang giklaro, nga, kana sila, kabalon nagkubadis, ay nalapod mo kapil-apil na akong gimension nga kubadis kay, og mawala mo kabaluan na, glabad-lapad rapod mo sa inyo ang ulo. Mga igsoon, the term is so simple for me. I'm telling you, it's so simple. Nganong niingon ko mga igsuon nga kovadis kay sa tan-aw na ko mga igsuon kanang mga pari nga nagpahimulos, mga kovadis man na sila mga igsuon. Where art thou? Where art thou? Okay. Kabalo pa mo mga igsoon, ganahan mo mangutana kung saan ang kovadis mga igsoon? Si Pedro kuno sa panahon ni Nero, 40 to 68, Anno Domini, after the death of Christ, na ako na persecution sa Roma, pag-adto ni Pedro, gilutos ko no siya sa mga Romano. Dayon, ni Pauli sa dalanon, mga igsuon, si Pedro nga pauli paingon og Jerusalem. Ha? Mga igsuon, makagulo naon-naon. Nga, moingon ko yung pag-istorya, nakita niya si Kristo. Nasugat niya si Kristo. Resurrected Christ. Ngilngig kay sa nga tanan nag-history mga igsoon ka ng Kovadis. I hope nga makasabot mo anang Kovadis kay usahay mga igsoon katong nga dili kasabot ako katong mga walay badis mga igsoon. Well, sorry lang nga niingon lang ko pag istorya kinahanglan gyud makahibulo mo unsay Kovadis kay kaning Kovadis mga igsoon mao ni mga ulog-ulog sa mga Roman Catholic. Where art thou? Asa man ni karon? Unya karon by tradition, si Pedro mo'y unang Santo Papa, kay dito siya gipatay, pinatuwad, mga igsuon, sa cross, o unya, gihulog sa tabay, unya, Santo Papa, ay, Santissima. Kovadis! Mga igsuon, di magudunta ang ngayon ako ning hisgutan, kay medyo mainsulto man gud ning mga Roman Catholic priest ani kay ilaha man gud ning gitudlo nila nga wala pod sila
hanaw, wala pod sila background, kay igo raman po ni sila nga nagsunod ra pod. Wa po gani dagway ni klarong iniskwelahan sa seminaryo. Anya, mag-uol na lang ka maghuna-huna mga igsuon nga makadungog na lang ka kubadis mga igsuon. Okay? Unsa may meaning nga ng kubadis? Ganahan mo minaw kay sultian ako tamo. According to legend first found in the Acts of St. Peter, the words Dominico Vadis. Vadis ni basta Roman ha, Vadis, pero og ma-English Vadis. Okay. First found in the Acts of St. Peter, the words Domino Quo Vadis or Quo Vadis. Lord, where are you going? Aha, nindot kayo. Were spoken by St. Peter when fleeing from Rome, he met Christ, who replied, I am going to be crucified again. Peter went back to Rome where he was martyred. Mga igsuon, dito siya gapos, dito siya gilansang sa krus, pinatuwad, dayong gitambog sa tabay. Unya, first pope. Ay, Diyos ko. Ko, vadis, mga igsuon. Iyara, purya saway, no? Manang maghuna-huna ko, maglagot ko, maghuna-una ini mga tuplok nga mga pari nga gipang-uwat ra ning mga kaigsuunan natong mga Kristiyanos, no? Okay? Mga igsuon, ganahan mo ako ang klaruhon eh. Ha? Kay usahay mag-uol man ko maghuna-huna. Well, naaman na sa John chapter 13 verse 36 nga ningo, whither goest thou? Nga igsuon. Lami man pod. Ko, what is a Latin phrase meaning, where are you going? It is commonly translated quoting the King James Version or translation of John 13:36 as whither goest thou? The phrase originates from the Christian tradition regarding St. Peter's first word to the risen Christ during their encounter along the Appian Way. Makaguulo na unaon mga igsoon, pero dili na gyud maoy tunay. Sa laktod pagkaistorya na ay sinulat ni Henrik Schenquist. Ha? Historical novel by Henrik Schenquist, published in Polish under its Latin title in 1896. The title means, Where Are You Going? And alludes to a New Testament verse, John 13:36. The popular novel was widely translated set in ancient Rome during the reign of the Emperor Nero. Quo Vadis. Well, ganahan mo ron, mag-istorya ta ron og gubat sa Israel, daghan mo makatunan, ganahan mong may ako anto kayon. Kaya binyo kong mga igsoon, daghang tuplok ng mga Roman Catholic didto. Nga maoy tigkarga sa mga Palestinian, maopoy tig ulog-ulog sa mga Hudiyo. Kay tungod sa kadakos ilang kwarta, daghan kog amot ng mga Roman Catholic. Tungod sa kadakos ilang income, tibuo kalibutan guna silang naay negosyo, simbahan guna mga igsoon. Dili hago, walihan, ipagkahuman og sermon mga igsoon, limos, extended limos, katong mga bulon ka dito, wala to'y suhol, kaya wala to'y apil sa kwinta, ang bahin las pari mo'y naa, ang sobra ipadala sa Roma. Wata ko, tits! Uy, sana all. Well, sorry, nagsugod ra gyud ni, ang hinungdan ra gyud ani mga igsod, kadi ra gyud si Olivia. O wala pa siguro sa Olivia magyana, di gyud gay maigo ni mga pari ron nga mga walay batasan. So again, balikon ako mga igsoon, ha? Ayaw ninyo gikalain kung galing doon ay mga butang, basig dili mo makasabot, but I will be telling you, in truth and in fact, mga igsoon, this is not an actual personification. Ngamingon pa istorya nga, oy, gipersonal ba? Pastor, wala, oy. Moklaro ra ko ninyo. I am only upholding, no, a guarantee. Ganin ko garantiya lang ni ako ninyo, nga kung issue, sakitan ng sakitan, ay lapod mo pagpakabalat sibuyas. Di po na uso ng kapayason.
Ang nakita man gud nako ninyo, mga igsoon, medyo mong gud, karo mga panahon na basta dato na gani, sikat na gani, Olivia, daghang kay laban Olivia, kay ngano, gulang na gud na siya o gulang, pero walay buot. Di mo gud may tahod unta niya mga anak, ay gitahod bego na siya, pero ganahan ra gud siyang musakit. Nga naman kusog siya musakit, timaan nga wara gud pa siya sakit. Sorry mga igsoon, ha? Ako rang giklaro ninyo, kay medyo marag ako manggod, ako may gisakitan, ug dili sa sakitan. Kay sa akong tanaw mga igsoon, nga kining ingon ani ba? O walay mo tingog, walay balanse. Unya mingon pag istorya nga, kanang mga komentarista sa radyo dili gyud na mo patakatakag tira ng mga pare. O kay wa may matuuran kay nga mga igsoon, kay wa mampoy kahibalo. Kay di pud kabalong mutuon talawan. Munang nagpasagad na lang ng mga abusadong pare o ang mga Romano Katoliko kay nagtuo silang mga Pilipino tunto. So pa may tawagan na mga igsoon, ha? Basin nung taon, ngayon din pa istorya, basin mapariho ko na kung Jose Rizal, basi kata. Bali si kata, basin ko nung mapariho kung Jose Rizal, basi kata, mga igsoon. Well, salamat po sa inyong reminder na ako. Nako po nang gipahibalo ninyo. Hindi na ko mutuan na panahong Rizal. Panahon na to sa kaniadto sa panahon nga kusgan kay itong mga katong mga pari ba nga mga igsuon, mga mapahimuslano. Ganahan ka, maminaw, gikan ako. My only statement is, mga igsuon, ako lang klaruhon. I am a man. I'm a man. Tao ko. Dili ko tawo-tawo. Tao ko. And I am a man. You cannot defeat a man. Di mo kapildi na ako kay tao ko. And I am a man who doesn't care about pain, mga igsuon. Ha? I am a man who doesn't care about pain. Wano ko nagkinahanglang sakiton ko kay gasakit na kundaan. Ay, Diyos ko. Mga igsuon, I don't care about failure, rejection, loss, disrespect, and heartbreak. Because I'm a man. I'm a man. Bahala dili matuman. Dili makahuman. Kaysa ingnon ko pag-istorya, mura kong ito'y nga permerang gidaman. So, at least, nakabalo mo mga igsoon. I am the only person who doesn't care about pain, failure, rejection, loss, disrespect, and even heartbreak. So ako nagiklaro mga igsuon mo kabalaka, may mahadlo kay mga mapareho niya kung Rizal, mga igsuon. Ug ako ibutang posporo ibutang nila ako daghang masunog. Di ba si Rizal gibutang posporo? Unsay gibutang din na gamay ra ng stick ana pero muduslit na pwede na makapadilaab og dakong kalasangan. Sakto roy. Munang ay kog hadlo ka nga mahimo kong pareho Rizal. Okay, salamat kaya akong igsoon. 7:30 na, salamat kayo. Magdungog ta sa ikaduhan ako programang Garbo ha, kay para mga igsoon, at least kani dedicated rin ako ning programa ha para sa kamatuuran. Kaya bininyo, si Olivia, wala na nangitag kamatuuran kay iya haramang maloko. Iya haramang mauwat. Mauwat niya ang mga tao. Gumikan kay, disrespect ako sang ako niya nga mga mga igsoon, sorry ha. We don't need to put a drama in it. Ako rin klaro mga igsoon. I don't need to place ourselves into a drama and there shall be no drama in it. Kay basin pag resulta tas bukog og panit. Okay.
Okay, hantod sunod semana magdungog ta Biyernes manggudron mga igsoon, Lunes ta pud ta ha. Ang pinaka-importante para nako nga at least nakabalo mo nga sentro-sentro ko. Wala ko gakinanglan mga igsoon nga malipay mo na ako. Ang importante ma-interest mo og unsay mga kamatuoran gustong gi-share nako kay ang kamatuoran mo'y maghatag og danag sa dalan nga inyong pagalakwan. Kini si Pastor Laping sa programang Ang Kamatuoran. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahom, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuoran, kamatuoran.